Naranasan mo na bang magising mula sa isang panaginip na parang totoo, na para bang ang universo mismo ang may gustong sabihin sa'yo? Taurus, hindi lang ito basta panaginip. Isa itong mensahe mula sa isang kaluluwang matagal nang gustong makipag-ugnayan, isang katotohanang hindi nila kayang bigkasin ng harapan. Ang panaginip na yon ay hindi dumating para takutin ka, dumating ito para ihanda ka. Paano kung ang panaginip na yon ang susi sa susunod mong malaking pagbabago, pag-ibig, kapatawaran, o ang himalang matagal mo nang ipinagdarasal? Manatili ka lang dahil pagkatapos mong marinig ito, hindi na muling magiging pareho ang pananaw mo sa tadhana. Kamakailan lang, Taurus, mararamdaman mong may kakaibang pagbabago sa enerhiya sa paligid mo, banayad, pero hindi maikakaila. Ramdam mo na, hindi ba? Yung kakaibang katahimikan bago ka matulog, yung panaginip na paulit-ulit at hindi mo makalimutan kahit paggising mo, at yung biglaang kilabot na dumarating ng walang dahilan. Hindi ito mga basta-bastang sandali, ito ay mga bulong mula sa universo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag paulit-ulit ang isang panaginip, ibig sabihin ay may mensaheng nais iparating ang daigdig ng mga espiritu, isang katotohanang balot sa mga simbolong ang puso mo lang ang makakaunawa. Ang taong lumilitaw sa panaginip mo, maaaring hindi nagsasalita gamit ang salita, kundi gamit ang damdaming masyadong malalim para mailahad. At ngayon, muling gumagalaw ang tadhana. Ang mga bituin ay nagkakaisa upang dalhin sa iyo ang liwanag, kasagutan, at kaliwanagan. Ang katahimikang minsang gumulo sa isip mo, ngayon ay nagiging gabay mula sa langit. Kaya huminga ka ng malalim, Taurus. Tuklasin natin kung ano talaga ang mensaheng nais iparating ng iyong panaginip, dahil ang mensaheng ito, para talaga sa iyo. Bawat senyales ay may dahilan, Taurus, at kamakailan lang, para bang ipinipinta na ito ng universo sa paligid mo. Ang kandilang kumikislap kahit walang hangin, ang orasan na tumitigil sa 11 oras 11 minuto, ang kantang bigla na lang tumutugtog sa tuwing naiisip mo ang isang tao, hindi ito mga simpleng pagkakataon. Ito ay mga pahiwatig, sagradong senyales na may isang mensaheng pilit na nais makarating sa iyo mula sa hindi nakikitang daigdig. Sa paniniwalang espiritual ng mga Pilipino, kapag ang isang panaginip ay parang totoo, hindi lang ito gawa ng imahinasyon, ito ay alaala ng iyong kaluluwa. Ang panaginip na paulit-ulit na bumabalik sa iyo ay may dalang enerhiya na ayaw mawala. Maaaring isang mukha ang iyong makita, iisang tinig ang marinig, o iisang damdamin ang maramdaman mo tuwing ito'y nangyayari. At iyon ay dahil hindi ito basta panaginip lamang, ito ay mensaheng hinubog ng banal. May isang tao, maaaring buhay o mula sa kabilang buhay, ang matagal nang may mga salitang hindi nila masambit habang gising. At sa mahiwagang habag ng universo, ang mga salitang iyon ay pinapadaan sa iyong mga panaginip. Alam mo, Taurus, ang mga panaginip ang wika ng kaluluwa. Hindi ito limitado sa distansya o panahon. Tila tulay ito ng dalawang mundo, ng pisikal at espiritual, ng buhay at yumao. Kaya naman kapag nagigising kang may mabigat na damdamin o kakaibang kapayapaan sa puso, ito ay dahil sa katotohanang unti-unti nang inihahayag sa iyo. May dahilan kung bakit bumibilis ang tibok ng puso mo kahit ilang oras na ang lumipas mula sa panaginip. Hindi ito para takutin ka, ito ay para gisingin ka. Para ihanda ka sa isang bagay na malapit ng isiwalat ng universo. Ang taong hindi nagawang magsalita noon, ngayon may lakas na upang ibulong ang katotohanan sa iyong panaginip. At kung matagal ka nang humihiling ng senyales, Taurus, ito na yon. Nagsalita na ang mundo ng espiritu, marahan, banayad, at ngayon, panahon na para makinig. Bawat senyales ay may dahilan, Taurus, at sa mga nakaraang araw, para bang ipinipinta na ito ng universo sa bawat sulok ng iyong paligid. Yung kandilang kumikislap kahit walang hangin, ang orasan na tumitigil sa 11 oras 11 minuto, o yung kantang biglang tumutugtog sa eksaktong sandaling naiisip mo ang isang tao, hindi ito basta mga pagkakataon. Ito ay pahiwatig, mga sagradong palatandaan na may isang mensahe na pilit na sumusubok makarating sa iyo mula sa kabilang dako ng daigdig na di natin nakikita. Sa paniniwalang espiritual ng mga Pilipino, kapag ang isang panaginip ay tila totoo, hindi lang ito paglalakbay ng isip, ito ay alaala ng iyong kaluluwa. Ang panaginip na paulit-ulit na bumabalik sa iyo ay may dalang enerhiyang ayaw maglaho. Paulit-ulit mong nakikita ang parehong mukha, naririnig ang parehong tinig, o nararamdaman ang parehong emosyon. At ang dahilan nito, hindi ito basta panaginip. Isa itong mensaheng hinubog ng banal. May isang tao, buhay man o mula sa espiritual na mundo, ang may mga salitang hindi na isalita habang gising. At sa mahiwagang habag ng universo,
ang mga salitang ito ay pinahintulutang makatawid sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga panaginip. Taurus, ang mga panaginip ay wika ng kaluluwa. Hindi ito nasusukat sa layo o oras. Tulay ito ng dalawang mundo, ng pisikal at espiritual, ng buhay at ng lumipas. Kaya't kung nagigising kang may mabigat sa dibdib o may kakaibang kapayapaan sa puso, ito ay reaksyon ng iyong kaluluwa sa isang katotohanang unti-unti nang inihahayag. May dahilan kung bakit bumibilis ang tibok ng puso mo kahit ilang oras na ang lumipas mula sa panaginip. Hindi ito upang takutin ka, ito ay upang gisingin ka. Ihanda ka sa isang bagay na ilalantad na ng universo. Ang taong minsang piniling manahimik, ngayon ay may tapang ng ibulong ang kanyang katotohanan sa iyong panaginip. At kung matagal mo nang hinihintay ang isang senyales, Taurus, ito na yon. Nagsalita na ang mundo ng espiritu, banayad, tahimik, ngunit totoo. Panahon na para makinig. Iyan ay nakatagong damdamin sa panaginip. Ang hindi nasabi ng kaluluwa. Saklaw ng bahaging ito. Dito natin bibigyang linaw ang mga damdaming habi sa iyong panaginip, mga salitang hindi masambit na dumaang tahimik sa mga simbolo, oras, at damdamin. Hindi muna natin pag-uusapan kung sino ang nagpadala ng mensahe, iyan ang susunod na bahagi. Sa ngayon, ilalantad natin kung ano ang matagal nang sinusubukang ipagtapat ng kanilang kaluluwa, pananabik, paghingi ng tawad, pagsisisi, pasasalamat, o hiling ng paglaya. Dito, ang kahulugan ay nagiging gamot sa puso. Isa, paano nagsasalita ang kaluluwa sa pamamagitan ng pakiramdam? Hindi salita ang wika ng panaginip, Taurus, ito'y ipinapahayag sa pamamagitan ng bigat, init, kulay, ritmo, at mga simbolong dumarating na may dalang damdamin. Kapag nagising ka mula sa panaginip na yon, ang naiwan sa iyo ay hindi lang larawan kundi pakiramdam, ang banayad na kirot sa dibdib, ang bukol sa lalamunan, o ang kakaibang kapayapaang bumalot sa iyo na parang kumot noong pagkabata. Ang pakiramdam na yon ang tunay na mensahe. Mabigat na dibdib, masikip na lalamunan, may mga salitang hindi nasabi sa paggising. Ang panaginip ang naging daluyan upang makarating ito sa iyo. Mainit na pakiramdam sa buong katawan, katiyakan, ligtas ka. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang maramdaman mo ako. Luha sa panaginip o paggising, nililinis ng puso ang lungkot na walang matutuluyang lugar. Hindi ito kahinaan, ito ay pagpapalaya. Bigla ang kapayapaan matapos ang masakit na eksena, senyales ito ng kaluluwang nagsasabi, tapos na. Naiintindihan ko na. Patawad. Tulad ng sinasabi ng matatanda. Ang puso ang unang nakakaalam. Ang katawan mo ay altar. Kapag ito'y tumugon, may naalala ito. 2, 5 nakatagong damdamin sa mga mensaheng panaginip. Hindi nasabing paumanhin. Kung sa panaginip ay may pinto ang dating sarado na unti-unting bumubukas, o teleponong sa wakas ay nabuksan, ito ay enerhiya ng paghingi ng tawad. Ang kaluluwa ay umaamin, itinulak kita palayo, patawad. Mapapansin mong napapabuntong hininga ka, iyan ang espiritu mong sa wakas ay nakakahinga sa dating kinikimkim. Pag-ibig na nanatili kahit malayo o wala na. Isang kandilang hindi nauubos, o tulay sa ilalim ng liwanag ng buwan, ito'y mga pangakong ang pag-ibig ay hindi namatay sa oras, pride, o kamatayan. Hindi ito para hadlangan ka sa nakaraan, kundi paalalang, minahal ka ng totoo. Mahalaga ka. Pagsisisi sa oras na hindi maibabalik. Mga orasan na bumabalik ang oras, tren na huli mong inabutan, o sapatos na hindi mo mahanap, lahat ito ay simbolo ng pagsisisi. Parang sinasabi ng kaluluwa, kung naging mas matapang lang ako noon pa sana. Hindi ito utos na balikan ang nakaraan, kundi paanyaya na basbasan ito, upang ikaw ay makalakad ng magaan. Pasasalamat sa alagang ibinigay mo. Mangkok ng malinaw na tubig, kaning perpekto ang pagkakaluto, o rosaryong inilagay sa iyong kamay, mga anyo ito ng pasasalamat. Mararamdaman mo ito bilang banayad na init sa may puso at ang pagnanasang ngumiti kahit may luha. Pakiusap na pumayag kang magpatuloy, o pumayag siyang umusad. Bangka sa tabing dagat, malinis na bagahe, o landas na puno ng puting sampagita, ito ay pagpapalaya. Sinasabi ng kaluluwa, maaari ka nang magpatuloy. Panatilihin mo ang aral, hindi ang bigat. 3, bakit dumating ang panaginip sa isang Taurus? Taurus, kapag ikaw ay nagmahal, tapat ka at maaasahan. Ipinapakita mo ito sa iyong pagkalinga, pagkakapitan, at katahimikan. Ngunit tandaan, ang lakas mo ay ang iyong angkla, ngunit minsan, ang mga angkla rin ang pumipigil sa paglalayag kapag dumating na ang hangin ng pagbabago.
Dumating ang panaginip dahil handa na ang iyong kaluluwa na pakawalan ng tali, isang guilt na hindi mo dapat pasan, isang pangakong pilit mong tinupad kahit lampas na sa panahon nito, isang katahimikan na natutunan mong tiisin. Ang likas mong pagiging praktikal ay laging naghahanap ng pruweba, ngunit ang panaginip ang nagbigay sa iyo ng pakiramdam na totoo. Hindi ito dumaan sa isip, dumiretso ito sa puso, kung saan naninirahan ang tunay mong karunungan. Hindi ito para palambutin ka, ito ay para buuin kang muli. 4. Pag-unawa sa mga simbolo bilang pangungusap ng damdamin. Ulan na tila naghuhugas, patawad, linisin na natin ito. Hapunan na hindi matapos-tapos, marami pa akong gustong sabihin parang bitin pa. Telepono na sa wakas ay nag-connect, ngayon lang tayo nagkaintindihan, kahit walang salita. Bahay na pa isang silid ang nagbubukas ang ilaw, unti-unting bumabalik ang pag-unawa. Bata na nakangiti o nag-aabot ng bulaklak, bumabalik ang inosente mong damdamin. Patawarin mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo kontrolado. 5. Banayad na gawaing iniaata sa iyong puso. Pangalanan ang damdamin, hindi ang tao. Pumikit at itanong, anong damdamin ang sentro ng panaginip? Isulat ang isang salita, paumanhin, pag-ibig, pagsisisi, pasasalamat, paglaya. Ang pagbibigay ng pangalan ay nag-aalis ng ulap. Basbasan ang mensahe. Bulongin, tinatanggap ko ang damdamin ng may paggalang. Ibinabalik ko ang kapayapaan sa nagpadala. Sa ganitong paraan, nananatili kang marangal at hindi nababalot ng emosyonal na tali. Ibalik ang bigat sa dapat kalagyan. Kung dala ng panaginip ay isang pagsisising hindi naman iyo, sabihin ng malakas. Kung hindi ito sa akin, ibinabalik ko sa liwanag. Ituon ang sarili sa kasalukuyan. Hawakan ang isang bagay sa paligid mo, damhin ang sahig sa ilalim ng paa, uminom ng tubig. Nandito ka. Ligtas ka. Minamahal ka. Malayo ang nilakbay ng mensahe, pero ito ay dumating upang tulungan kang mabuhay ng buo sa ngayon. 6. Maikling ritual ng puso para sa nakatagong damdamin. Mga kailangan, isang puting kandila, paborito mong tsaa, mainit at maliit na platito ng kanin. Isa, sindihan ang kandila. Hawakan ang tasa ng tsaa gamit ang dalawang kamay sa tapat ng iyong puso. 2. Sabihin. Kung anumang damdamin ang ipinadala sa akin, tinatanggap ko ang aral at pinapalaya ko ang bigat. 3. Uminom ng dahan-dahan. Ilagay ang maliit na platito ng kanin sa tabi ng kandila bilang alay ng pasasalamat sa aral at sa pag-ibig na nilakbay ang layo upang dumating. 4. Kapag handa ng patayin ang kandila, bulongin. Tapos na ang mensahe. Simula na ang kapayapaan. Iyan hitaong nasa likod ng mensahe. Sino ang nagsasalita sa iyong panaginip? Saklaw ng bahaging ito. Ngayong naunawaan na natin ang damdaming laman ng iyong panaginip, marahan nating hinarap ang pinagmulan nito. Isulat ang isang salita, paumanhin, pag-ibig, pagsisisi, pasasalamat, paglaya. Ang pagbibigay ng pangalan ay nag-aalis ng ulap. Basbasan ang mensahe. Bulongin, tinatanggap ko ang damdamin ng may paggalang. Ibinabalik ko ang kapayapaan sa nagpadala. Sa ganitong paraan, nananatili kang marangal at hindi nababalot ng emosyonal na tali. Ibalik ang bigat sa dapat kalagyan. Kung dala ng panaginip ay isang pagsisising hindi naman iyo, sabihin ng malakas. Kung hindi ito sa akin, ibinabalik ko sa liwanag. Ituon ang sarili sa kasalukuyan. Hawakan ang isang bagay sa paligid mo, damhin ang sahig sa ilalim ng paa, uminom ng tubig. Nandito ka. Ligtas ka. Minamahal ka. Malayo ang nilakbay ng mensahe, pero ito ay dumating upang tulungan kang mabuhay ng buo sa ngayon. 6. Maikling ritual ng puso para sa nakatagong damdamin. Mga kailangan, isang puting kandila, paborito mong tsaa, mainit at maliit na platito ng kanin. Isa, sindihan ang kandila. Hawakan ang tasa ng tsaa gamit ang dalawang kamay sa tapat ng iyong puso. 2. Sabihin. Kung anumang damdamin ang ipinadala sa akin, tinatanggap ko ang aral at pinapalaya ko ang bigat. 3. Uminom ng dahan-dahan. Ilagay ang maliit na platito ng kanin sa tabi ng kandila bilang alay ng pasasalamat sa aral at sa pag-ibig na nilakbay ang layo upang dumating. 4. Kapag handa ng patayin ang kandila, bulongin. Tapos na ang mensahe. Simula na ang kapayapaan. Iyan hitaong nasa likod ng mensahe. Sino ang nagsasalita sa iyong panaginip? Saklaw ng bahaging ito. Ngayong naunawaan na natin ang damdaming laman ng iyong panaginip,
marahan nating hinarap ang pinagmulan nitos. Pagkatapos, huwag kang mag-reach out ng 11 araw. Hayaan mong ang tadhana ang kumpirmahin sa anyo ng malinaw na senyales, mensahe, pagtagpo, o matibay na paniniwalang panatag. Paalala para sa Taurus. Malalim ang iyong malasakit. Ngunit huwag mong pasanin ang bigat na hindi sayo. Kung sila ibabalik, dapat may taglay silang respeto, linaw, at gawa, hindi lang luha at alaala. Kung pumanaw na ang nagpadala, minamahal mula sa espiritu. Mga palatandaan. Ang panaginip ay may malambot na liwanag, parang ilaw ng kandila. May naamoy kang pamilyar, baby powder, kape, o samyo ng sampagita. May inaabot silang bagay, rosaryo, panyo, mainit na kanin, o payong kapag umuulan. Pagkagising mo, panatag ka, kahit may luha. Ang lungkot ay parang nahugasan, hindi sugat. Ano ang sinasabi ng kanilang kaluluwa? Anak, salamat. Pasasalamat. Huwag mo nang alalahanin ang mga bagay na hindi mo nabago. Pagpapalaya. Ipinagdarasal kita. Bendisyon at gabay. Paano sila parangalan sa paraang Pilipino? Munting alay. Kandilang puti, maliit na tasa ng kape o tsaa, at platito ng kanin. Bulongin ang kanilang pangalan at sabihin, maraming salamat. Pinapalaya ko ang bigat at tinatanggap ko ang kapayapaan. Pagkatapos ng kandila, magkwento ng malakas ng isang alaala, panatilihing buhay ang pagmamahal nila sa pamamagitan ng pasasalamat, hindi ng sakit. Kung nararamdaman mong nararapat, magpamisa o nobena. Hindi ito obligasyon, isang alay lang ng pag-ibig. Paalala para sa Taurus. Ang pag-ibig mula sa kabila ng laylayan ng buhay ay hindi humihingi ng kapalit. Hayaan mong maging kumot ang kanilang basbas, hindi tanikala. Kung ikay mismo ang nagpadala, hinaharap mong sarili na tumatawag. Mga palatandaan. Ang panaginip ay may kinalaman sa paglalakbay, kalsada, tren, bangka, o tulay. Nakikita mo ang susi, bagong sapatos, o pintuang bagong pintura, senyales ng pagkahanda. Walang partikular na tao, pero ramdam mong matatag ka, panatag, at ginagabayan. Para bang sinasabi ng paligid, ako'y nagiging ako. Ano ang sinasabi ng hinaharap mong sarili? Hindi ka na dapat mabuhay sa lumang takot. Panahon na para piliin ang landas na gumagalang sa iyong halaga. Basbasan mo ang natapos na, tanggapin ang simula. Paano makipagkaisa sa tadhana? Sumulat ng isang pangakong pangungusap. Pinipili ko ang landas na gumagalang sa puso ko. Lagdaan at petsahan ito. Ilagay sa ilalim ng platitong may asin para sa paglilinis sa magdamag, pagkatapos ay ilipat sa iyong wallet o paboritong aklat. Gumawa ng isang konkretong hakbang sa loob ng 72 oras. Tawag na matagal nang iniiwasan, hangganang dapat itakda, o aplikasyon alituntunin na tumutugma sa iyong katotohanan. Paalala para sa Taurus. Ang kaginhawaan ay mabuti, ngunit ang pagiging stagnant ay hindi. Ang susunod mong kabanata ay nangangailangan ng parehong katapatan na ibinibigay mo sa iba, ngayon, ibigay mo naman sa sarili mo. Paano malalaman kung sino ang nagpadala? 3 tanong na pagsala. 1. Anong damdamin ang nanatili pagkagising? Kapayapaan at pasasalamat pumanaw. Pag-asang may kaba panandang pandagdag gustong silipin ang telepono buhay pa. Matatag na tapang panandang pandagdag kalinawan hinaharap na sarili. 2. Anong simbolo ang paulit-ulit? Relihiyoso o alaala ng pamilya pumanaw. Makabagong senyales, chat, ringtone, paboritong lugar, buhay pa. Landas, susi, sapatos, pagsikat ng araw hinaharap. 3. Ano ang sinasabi ng iyong katawan ngayon? Bumabagsak ang balikat, humihina ng malalim tinanggap na biyaya. Mabilis ang tibok pero panatag paparating na katotohanan o koneksyon. Tumatayo ang likod, malinaw ang isip panahon na para magdesisyon. Ritual para kilalanin ang nagpadala, pumili ng isa. Option 1, kung buhay pa ang nagpadala, linaw ng walang habol. Items, puting kandila, baso ng tubig, papel at panulat. Sindihan ang kandila, ilagay ang tubig sa kanan, linaw. Isulat ang kanilang unang pangalan o initial, 1 beses lang. Bulong, kung kalooban mo, Diyos, hayaang magtagpo muli ang aming landas ng may respeto at liwanag. Itupi ang papel, ilagay sa ilalim ng baso magdamag. Sa loob ng 11 araw, kung may malinaw na senyales, tanggapin ng may hangganan. Kung wala, palayain. Option 2, kung pumanaw ang nagpadala, parangal at pagpapalaya.
Items, tsa o kape, kandilang puti, bulaklak, sariwa o tuyo. Ialay ang inumin at bulaklak sa tabi ng kandila. Banggitin ang kanilang pangalan at sabihin, "Pinagpapasalamat ko ang iyong pag-ibig. Inaalis ko sa puso ko ang bigat na hindi sa akin." Manahimik ng 3 minuto. Hayaan ang luha bilang paglilinis, hindi pagkalunod. Isara sa panalangin o tanda ng krus. Option 3, kung ikay mismo ang nagpadala, pagkakahanay at gawa. Items, isang susi, papel at panulat. Hawakan ang susi at isulat. Handa na akong pasukin ang pintuang gumagalang sa halaga ko. Ilagay ito sa tabi ng kama. Kinabukasan, gumawa ng isang konkretong hakbang. Banal na pagpapaliwanag. Ang universo ang nagbibigay kahulugan sa iyong panaginip. Saklaw ng bahaging ito. Sa bahaging ito, pinagsasama natin ang karunungan ng zodiac, mga arketipo ng tarot, at espiritualidad ng Pilipino upang tuklasin ang mas malalim na kahulugan ng iyong panaginip. Layunin natin na ipakita kung paanong ginagamit ng banal na kapangyarihan ang panaginip bilang sagradong sulat, hindi isinulat sa papel, kundi sa kaluluwa. Taurus, ang mga panaginip ay wika ng langit, isinasalin sa damdamin at simbolo. Hindi ito mga aksidente, ito ay mga tagubilin na isinulat ng mas mataas mong sarili at sinalyuhan ng tamang oras ng universo. Ang nakita mo ay hindi basta mga eksena, ito ay buhay na mensahe mula sa langit, nilikhang perpekto upang umabot sa iyong espiritu sa sandaling handa ka ng tumanggap. Bumubulong ang iyong kaluluwa. Ngunit ang ingay ng mundo, mga obligasyon, at sakit ng puso ang nagtakip sa tunog nito. Kaya't sa tanging wika na hindi mo kayang baliwalain ka kinausap ng langit sa iyong panaginip. Ganoon kung paanong binabasag ng langit ang katahimikan nang hindi ginugulo ang iyong kapayapaan. Ngayon, unawain natin kung ano talaga ang sinasabi ng banal sa pamamagitan ng tarot, enerhiya ng Taurus, at espiritualidad ng Filipino. 1. Ang buwan, ang mundo ng nakatagong katotohanan. Kapag lumilitaw ang damuon sa divine interpretation, ito ay sumasagisag sa misteryo, intuisyon, at mga puwersang hindi nakikita. Sa iyong panaginip, ito ay mensahe na mas mahalaga ang nangyayari sa likod ng katahimikan kaysa sa mga salitang naririnig. Ang damuon ay paanyaya. Pagtiwalaan mo ang kutob mo. Ang kalituhan o katahimikang naramdaman mo ay bahagi ng mas mataas na galaw ng mga kaluluwa, isang koreograpiyang banal at lihim. Sa paniniwalang Pilipino, ang liwanag ng buwan ang nagpapakita ng hindi naaaninag ng araw. Kung gabi nangyari ang iyong panaginip o may pilak na liwanag, ito ang kumpirmasyon ng banal. Totoo ang naramdaman mo. Hindi ito guni-guni. Ritual. Sindihan ang kandila sa gabi, bulong ang tanong mo sa apoy, at sabihin, "Kung para sa akin ang katotohanan ito, hayaang makilala ito ng puso ko nang walang takot." Manahimik. Ang linaw ay darating hindi bilang salita, kundi bilang kapayapaan. 2. Ang magkasintahan, koneksyong lampas sa salita. Hindi laging tungkol sa romansa ang The Lovers. Ito'y ukol sa koneksyon ng kaluluwa, pagpili, at mga kontratang espiritual. Kung may isang taong paulit-ulit lumilitaw sa iyong panaginip, ito'y paalala mula sa universo na may koneksyong humubog sa iyong tadhana. Ang barahang ito ay sumasagisag sa dalawang landas na nagtagpo, hindi laging para sa habambuhay, pero palaging para sa pagbabago. Ang barahang ito ay sumasagisag sa dalawang landas na nagtagpo, hindi laging para sa habambuhay, pero palaging para sa pagbabago. Sa paniniwalang Pilipino, kapag matibay pa rin ang ugnayan ng kaluluwa, kahit magkalayo o tahimik, nangangahulugang may unfinished energy na humihiling ng pag-unawa o kapatawaran. Kung kapayapaan, init, o malasakit ang nadama mo sa panaginip, hindi ibig sabihin ito na kailangan mong bumalik sa nakaraan, kundi kailangan mong pagalingin ang nasira, kahit hindi na sila bumalik. Sabi ng banal, bitawan ang sakit pero panatilihin ang sagrado. Affirmation. Binabasbasan ko ang pag-ibig na dumaan, ang aral na iniwan nito, at ang kapayapaang dala nito ngayon. Ilagay ang kanang kamay sa dibdib at ulitin ito ng 3 beses. 3. Ang bituin, pag-asa, pagpapagaling at banal na oras. Lumulutang ang The Star upang ipaalala sa iyo, hindi pa tapos ang kwento. Kahit sa gitna ng katahimikan o distansya, may gumagalaw na pagkakaalin sa likod ng lahat. Taurus, ang tanda mo ay pinamumunuan ni Venus, planeta ng pag-ibig, kaginhawahan, at kagandahan. Ang star ay direktang nakikipag-usap sa enerhiyang ito. Sabi nito, pagtiwalaan mo ang delay. Ang himala ay hinog na.
Ginagabayan ka hindi lang patungo sa ibang tao, kundi sa panunumbalik ng tiwala sa buhay mismo. Ang layunin ng panaginip ay hindi para hilahin ka pabalik, kundi iangat ka pataas. Ritual para sa pagpapagaling. Punuin ang malinaw na baso ng malinis na tubig. Sa ilalim ng buwan o sa bintana, bulongin. Naway makita ko ang sarili ko sa mata ng banal, magaling, ginagabayan, at handa. Iwan ang tubig magdamag. Sa umaga, ihalo ito sa pandilig ng halaman, simbolo ng paglaya at pagsisimula. Ang enerhiya ng Taurus, ang angkla ng panaginip. Bawat panaginip ay dumadaan sa kalikasang earthy mo, Taurus. Hindi ka lang basta nakakaramdam, isinasabuhay mo ito. Kaya sa tuwing nananaginip ka, may bakas ito sa katawan mo, kilabot, init, bigla ang luha, o katahimikan sa dibdib. Ang banal ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng katawan dahil kailangang maramdaman mo muna ang katotohanan bago mo ito paniwalaan. Narito ang mga aral ng iyong tanda. Pasensya, ang ibang katotohanan ay dumarating dahan-dahan, gaya ng pagsikat ng araw. Katapatan, ang tunay na pagmamahal ay hindi nawawala, ito'y nagbabago ng anyo. Grace, maaari mong parangalan ang isang koneksyon nang hindi na muling binubuhat ang sakit. Sa paniniwalang Pilipino, kapag biglang gumaan ang pakiramdam ng puso, matapos maunawaan ang panaginip, ito ay senyales na tinanggap na ng espiritu ang hatol ng langit. Sabi ng langit, nagawa mo na ang bahagi mo. 5. Ang mensahe sa likod ng mga simbolo. Pagsamahin natin lahat. Ang muon ay nagpakita ng nakatagong katotohanan. Ang lovers ay nagpapaalala ng koneksyon ng kaluluwa. Ang star ay nangangakong may pagpapagaling at tamang panahon. At ang Taurus ay nag-ugat sa lahat ng ito para maging gabay mo sa tunay na buhay. Hindi lang ito basta alaala, ito ay tagubilin. Ito'y paanyaya. Patawarin ang hindi marunong magsabi ng sorry. Tigilan ang pagdududa sa pagmamahal na ibinigay mo, totoo ito, at sapat na yon. Maniwala na kahit ang katahimikan ay sagrado, kung ito'y nagdudulot ng respeto sa sarili. 6. Gawaing manifestation, mula panaginip tungo sa realidad. Ang panaginip ay nagiging makapangyarihan lamang kapag tumugon tayo ng may kamalayan. Narito ang banayad na paraan upang gawing biyaya ang natutunan mo. Kailangan mo, puting kandila, mangkok ng asin, at maliit na salamin. 1. Umupo ng tahimik at sindihan ang kandila. 2. Budburan ng kaunting asin ang harapan mo at sabihin. Nililinis ko ang kalituhan. Tanging katotohanan lang ang itinatabi ko. 3. Tumingin sa salamin at bulong ang pangalan mo. 4. Sabihin. Ako ang sisidlan ng mga mensaheng banal. Tinatanggap ko ang gabay ng may biyaya at kumikilos ako ng may tapang. 5. Patayin ang kandila. Isaboy ang asin sa lupa habang sinasabi. Ang nakaraan ay bumabalik sa lupa. Ang aral ay nananatili sa akin. Ngayon, ang panaginip mo ay naibaba na sa pisikal na mundo, tulad ng isang Taurus na marunong mag-ugat sa realidad. 7. Banal na oras at pagninilay sa wakas. Ang banal na pagpapaliwanag ay hindi nagtatapos sa sagot, kundi sa katiyakan. Paalala ng universo. Ang para sa iyo, makikilala ka. Ang hindi, lilipas ng may kapayapaan. Kung pagnanasa ang ibinunyag ng panaginip, hayaang turuan ka nito ng habag. Kung pagkawala ang ipinakita, hayaang gabayan ka nito tungo sa pagtanggap. Kung kapayapaan ang ibinigay, yan ang senyales, natanggap mo na ang mensahe ng buo. Taurus, ikaw ay lumalakad sa pagitan ng dalawang mundo, ang nakikita at ang hindi. At ang tulay na tinatahak mo, gawa sa pananampalataya at intuisyon, ay sapat na tibay upang dalhin ka sa susunod mong kabanata. Yenri propesya paggalaw ng tadhana. Kapag nagsisimulang mahayag ang mensahe. Saklaw ng bahaging ito. Ipinapakita ng bahaging ito kung paanong ang tadhana ay nagsisimulang gumalaw pagkatapos mong tanggapin ang mensahe mula sa panaginip. Wala na tayo sa yugto ng nakatagong damdamin o espiritual na interpretasyon, ito na ang panahon ng mga pisikal na senyales at aktwal na pangyayari sa iyong buhay. Ikinokonekta natin ang banal na mensahe sa mga totoong tagpo, pagkakataon, at muling pagkikita na nagpapatunay, ang tadhana ay nakaalin na. Taurus, kapag natapos ng bumulong ang universo, nagsisimula na itong maghabi. Ang mga senyales na nakita mo, ang mga panaginip na naramdaman mo, ang mga kilabot na dumaan sa iyong balat, lahat ng iyon ay bahagi ng isang mas malawak at sagradong disenyo na dahan-dahang umuusad sa tamang oras. Ang panaginip mo ay hindi inilaan upang manatili lamang sa iyong pagtulog.
Ito ay preview ng tadhanang unti-unti nang gumagalaw pabor sa'yo. Ang mga bagay na nakatago ay unti-unting lilitaw. Ang mga natingga ay muling uusad. Ang mensaheng dumaan sa simbolo ay magsisimula ng magpakita sa tunay na buhay, sa mga taong muling babalik, sa mga pagkakataong bigla na lang bubukas, sa mga damdaming unti-unting nagkakaroon ng kasagutan. Ang katahimikan ay lumilipas, Taurus. Ang enerhiyang dating mabigat ay nagiging magaan. Halina't tuklasin natin ang mga palatandaan ng propesyang ito. Isa, ang pagbabalik ng hindi nasambit. Naalala mo ba ang taong nangusat sa'yo sa panaginip? Maaaring mapansin mong muli silang bumabalik sa paligid mo, hindi agad bilang direktang kontak, kundi sa anyo ng enerhiya. Bigla mong naiisip sila habang tumutugtog ang isang pamilyar na kanta. May binanggit ang iba tungkol sa kanila sa simpleng usapan. Nanaginip ka ulit tungkol sa kanila, ngunit ngayon, malinaw na silang nakatingin sa'yo. Wala nang distansya. Wala nang ulap. Sa espiritual na paniniwalang Pilipino, ito ay tinatawag na paggalaw ng tadhana. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong habulin ang pagbabalik. Ang ibig sabihin lang, nagsasara na ang bilog. Minsan, ang pagbabalik ay para sa pagsasara. Minsan, para sa muling pag-ugnay. Ngunit palaging para sa kaliwanagan. Gabay ng espiritu. Kapag sila'y muling lumapit, huminga bago tumugon. Tanungin ang puso. Kapayapaan ba ito o alaala lamang? Kung kapayapaan, maaaring ito'y biyaya ng panibagong simula. Kung alaala lamang, baka ito'y paanyaya para sa tuluyang pagpapalaya. Dalawa, mga oportunidad na parang pamilyar. Taurus, hindi lang sa tao dumadaan ang tadhana, kundi sa mga lugar at pagkakataon na may parehong enerhiya ng iyong panaginip. Maaaring may lugar kang puntahan na parang hindi mo pa napupuntahan, ngunit pamilyar ang pakiramdam. May biglang pinto na bubukas, trabaho, partnership, o panibagong tsansa, na may kasamang damdaming gaya ng sa panaginip, pag-asa, kapayapaan, kasabikan, o pagkakakilanlan. Ito ang tinatawag na energetic EV, inuulit ng universo ang vibration, upang makilala ng iyong kaluluwa ang tamang pagkakaalin sa tunay na mundo. Gabay sa sandaling ito. Kapag nangyari ito, huminto saglit at bulongin. Kilala ko ang enerhiyang ito. Handa akong tanggapin ang tunay na para sa akin. Tiwalaan ang reaksyon ng iyong katawan. Kung magaan ang dibdib, banal na oras na ito. Kung naninikip ang sikmura, hintay pa, may dapat pang ayusin. 3. Mga senyales ng pagpapatotoo ng propesya. Sa paniniwalang Pilipino, kapag tinanggap mo na ang banal na mensahe, may 3 pahiwatig na inuulit ng universo bilang kumpirmasyon. Puting paru-paro, mensahe mula sa mga ninuno o gabay espiritual, tanda na malapit na ang biyaya. Banayad na ihip ng hangin, elemento ng espiritu, daluyan ng panalangin upang ito'y maisakatuparan. Ulit-ulit na numero gaya ng 2 oras 22 minuto o 5 oras 55 minuto, senyales ng pagbabagong malapit na, tapos na ang panahon ng paghihintay. Maari ka ring magising tuwing 3 oras 33 minuto diyan, o biglang gustong magsindi ng kandila sa di inaasahang oras. Huwag kang matakot, ito ang sagradong oras kung kailan manipis ang laylayan ng dalawang mundo. Bulongin mo lang. Nakikinig ako. Handa na ako. Ang papel ng enerhiya ng Taurus sa paggalaw ng tadhana. Ang grounded mong kalikasan ang nagsisilbing tulay sa langit at lupa. Habang ang iba'y nananaginip lang, ikaw ay naglalarawan sa realidad. Kaya't ganun kabigat ang damdamin ng iyong panaginip dahil hindi ka lang tagatanggap ng propesya, ikaw ang napiling magpaganap nito. Alam ng universo ang iyong katapatan, Taurus. Hindi ka madaling sumuko. At ngayon, ang katatagan mong iyan ay ginagawang gantimpala. Kung dati naghintay ka, may gagalaw. Kung dati kapit lang ang ginawa mo, makakakita ka na ng pisikal na sagot sa iyong panalangin. Ngunit narito ang katotohanan. Ang katuparan ng propesya ay hindi laging nanggagaling sa inaakala mong tao. Minsan ito'y dumarating sa bagong mukha, bagong anyo, bagong simula, ngunit may parehong dalang enerhiya ng iyong panaginip. Huwag kang kumapit sa itsura, ang mahalaga ay ang enerhiya. 5. Ang propesya sa paggalaw, mga mangyayaring malapit na. Sa mga susunod na linggo, maaaring mapansin mo. Ang dating tahimik na tao ay biglang nagiging bukas sa pag-uusap. Isang matagal mong problema ay biglang nalulutas. May taong biglang nagsasabi ng mga salitang matagal mo nang inaantay, pag-amin, paumanhin, o katotohanan.
Mga pintong pinansyal o emosyonal na biglang bumubukas pagkatapos ng matagal na pagtitiis. Hindi ito mga pagkakataon lang, ito na ang propesya na nagkakaroon ng anyo. Hindi nakakalimot ang langit sa pananampalataya. Bawat luha, bawat panalangin ibinulong mo sa gabi, bawat pagkakataong pinili mong magmahal kaysa magalit, lahat yon ay binilang. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang biyaya ay dumarating pagkatapos ng unos, ito ay tinatawag na gantimpala ng tadhana. Naipaglaban mo ang kapayapaang ito, Taurus, hindi sa pamimilit, kundi sa pananalig. 6. Ano ang dapat mong gawin kapag gumalaw ang tadhana? Kapag nagsimulang lumitaw ang mga biyaya, mahalagang manatiling nakaugat at nagpapasalamat. Huwag magmadali. Ang para sa iyo ay mananatili, kahit padahan-dahan ang iyong hakbang. Huwag magduda. Ang parehong puwersang nagpadala ng panaginip ang umaakay sa mga yapak mo ngayon. Huwag makipagkumpara. Ang landas mo ay banal ang disenyo, hindi late kundi nakatakda. Maikling ritual para sa pag-angkla ng propesya. Kailangan, isang barya, puting kandila, at mangkok ng bigas. Isa, sindihan ang kandila. Ilagay ang barya sa tabi ng bigas. 2, bulongin. Tinatanggap ko ang galaw ng tadhana. Ang para sa akin ay mananatili, ang hindi ay marahang lalayo. 3, hayaan ang kandila na masunog ng 11 minuto, sa kapatay ng mahinahon. 4, itago ang barya sa iyong pitaka, ito ang magiging agimat ng daloy ng tadhana. Ang ritual na ito ay nagbibigay galang sa enerhiya ng kasaganaan at pagkakaalin, at nagpapaalala. Habang tapat ang puso mo, walang para sa iyo ang mawawala. 7, kapag nagtagpo ang nakaraan at hinaharap. May mga sandaling itinakda ng tadhana, kung kailan nagtatagpo ang iyong nakaraan at kinabukasan sa isang tibok ng puso. Maaaring makilala mo ang isang taong parang matagal mo nang kilala, o makatanggap ka ng mensaheng parang pagsasara na may liwanag. Hindi ito random. Ito ay etyo ng iyong panaginip ngayon ay nabubuhay na. At sa sandaling iyon, iisa lang ang hinihiling ng universo. Pumili ng kapayapaan. Kung ito'y pag-uusap, kapatawaran, o tuluyang pagpapakawala, ang tunay na propesya ay kapayapaan. Tandaan. Hindi palaging ibinabalik ng tadhana ang nawala. Minsan, dinadala ka nito sa kung ano talaga ang tama. 8, paalala ng banal. Taurus, ang iyong propesya ay hindi tungkol sa paghula ng hinaharap, ito ay paggising sa kakayahan mong makipaglikha sa universo. Ang panaginip ay hudyat. Ang mga senyales ay kumpirmasyon. At ngayon, ang mga pinipili mong hakbang ang siyang magsusulat ng huling kabanata. Kaya kapag nakita mo ang 11 oras 11 minuto, nakaramdam ng banayad na hangin, o nakarinig ng kantang pamilyar, ngumiti ka. Ito ang paraan ng langit na nagsasabing, tama ang landas na tinatahak mo. Ang katahimikang minsang gumambala sa iyo, ngayon ay naging gabay. Ang pag-ibig na minsang nasaktan ka, ngayon ay naging karunungan. At ang panaginip na minsang gumulo sa iyo, ngayon ay propesya na. Sagradong pagtatapos. Kapag ang mensahe ay ganap ng naihayag. Saklaw ng bahaging ito. Ito ang banal na pagtatapos, ang sandaling ang mensaheng nagsimula sa panaginip ay ganap ng umikot. Dito, ang propesya ay nagiging kapayapaan, ang hiwaga ay nagiging pag-unawa. Ang tono ay dapat parang bendisyon, mainit, nakagagaling, at mistikong personal, na para bang ang langit mismo ang nagsasabi. Ligtas ka na. Maaari ka nang magpahinga. Inaanyayahan ka rin itong magnilay, maghayag ng hangarin, at makiisa sa komunidad, upang ang bawat manonood ay makapag-comment at maipahayag ang kanilang tadhana. Taurus, ang paglalakbay na nagsimula sa isang bulong ng panaginip ay ngayon nagtatapos sa banal na kaliwanagan. Tinahak mo ang landas ng mga anino, pinakinggan mo ang wika ng iyong kaluluwa, at niyakap mo ang katotohanang matagal nang gustong ipakita sa iyo ng universo. Bawat kisap ng kandila, bawat pag-alingawngaw ng pangalan, bawat luhang dumausdos sa pisngi, lahat ng iyon ay dinala ka sa sandaling ito. Sa pag-unawa. Sa totoong kalayaan. Ang panaginip ay hindi lang tungkol sa kanila. Ito'y tungkol sa iyo, sa iyong pag-unlad, paggising, at kahandaang tumanggap ng mas mataas na layunin. Hindi ipinadala ng langit ang mensaheng ito para buksan muli ang luma mong sugat, kundi para isara ito ng may biyaya. Hindi ka lang pinaalalang magmahal, itinuro sa iyong unawain ang layunin nito, gisingin ang banal sa loob mo. 1, ang kahulugan ng paglalakbay. Luminga ka sandali, Taurus. Nagsimula ang panaginip bilang hiwaga, ngayon, isa na itong pahayag.
Nakita mo kung paanong ang katahimikan ay maaaring sumigaw, kung paanong ang layo ay may dalang lambing, at kung paanong ang wakas ay minsan ay anyo lang ng panibagong simula. Sa likod ng lahat ng ito, ang mga bituin ay tahimik na gumagabay. Ang buwan ang naghayag ng nakatago. Ang magkasintahan ang nagpaalala ng lakas ng koneksyon. Ang bituin ang nagdala ng paghilom at pag-asa. At ang Taurus sa'yo, ang siyang nag-ugat ng lahat ng ito, at ginawang karunungan ang bawat aral. Hindi ka nawalan, nagbago ka. Ginamit ng universo ang wika ng panaginip upang ihanda ka para sa darating, isang bagay na mas dalisay, mas payapa, at mas karapat-dapat sa lakas mong ibinibigay. 2. Ang basbas ng universo. Pumikit sandali at isiping ang langit ay nasa itaas mo, malawak, pilak, at buhay. Dama mo ba ang banayad na hanging dumadampi sa iyong pisngi? Iyan ang hininga ng universo. Iyan ang tinig ng banal na nagsasabing, magaling ka. Nakatawid ka. Basbas na mensahe. Naway gumaan ang iyong puso at luminaw ang iyong landas. Naway ang bawat panaginip na minsang nagpagulo sa iyo ay maging kumpas ng iyong direksyon. Naway ang taong minsang nakasakit sa iyo ay makatagpo ng kapayapaan, upang ang iyong kaluluwa ay tuluyang makapagpahinga. At naway ang kasaganaan ay dumaloy ng malaya sa iyo dahil pinili mong manatiling mabuti kahit mahirap. Taurus, ang parehong bituin na saksi sa iyong mga luha ay ngayon ang nagsisilbing gabay sa iyong bagong pagdiriwang. Ang sakit na minsang binuhat mo ay naging liwanag, liwanag na balang araw ay magiging tanglaw para sa iba. 3. Ritual ng pagsasara at pasasalamat. Hindi ito wakas, ito ay sagradong pagtatak. Upang maisara ng tama ang enerhiya, gawin ang ritual na ito bilang simbolo ng pasasalamat at pagpapalaya. Kailangan mo, isang puting kandila, mangkok ng bigas, at maliit na papel. Sa papel, isulat. Pinalalaya ko ang mga hindi na para sa akin at tinatanggap ko ang kapayapaang pamatagalan. Sindihan ang kandila. Ilagay ang papel sa tabi ng bigas. Bulongin. Nagpapasalamat ako sa mensahe. Payapa na ako sa nakaraan. Bukas na ang mga kamay ko sa mga biyayang darating. Hayaan ang kandila na umilaw ng ilang minuto. Patay nito ng may pasasalamat. Ibaon ang papel sa ilalim ng punong kahoy o paso, ibalik ang panalangin sa lupa, ang elementong pinamumunuan ng Taurus. Ang gawaing ito ang nagsasara ng espiritual na siklong nagsimula sa iyong panaginip. Hindi mo tinatapos ang kwento, binabasbasan mo ito. 4. Huling paalala ng langit. Taurus, nais iparating sa iyo ng universo. Ang katahimikang minsang gumambala sa iyo ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Ang panaginip na gumising sa iyo ay hindi kaguluhan, ito ay kumpirmasyon. Ang pusong nasaktan ay hindi mahina, ito ay sapat na sagrado upang makaramdam. Ito ang cosmic closure mo, Taurus, isang kabanatang nagtatapos hindi sa lungkot, kundi sa lakas. Ipinagmamalaki ka ng universo. Huling panawagan si manonood, call to action for engagement. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa puso mo, sindihan mo ang kandila ngayong gabi at bulongin. Handa na akong tanggapin ang mga biyayang para sa akin. Pagkatapos mag-comment sa ibaba. Taurus ako at nagtitiwala ako sa aking tadhana. Hayaan mong makita ng universo ang iyong pananalig. Ipaabot mo ang enerhiya mo sa buong komunidad, isang bilog ng mga kaluluwang naniniwala sa mga senyales, sa tadhana, at sa banal na oras. Dahil kapag tayo'y pinagbubuklod ng pananampalataya, mas mabilis kumilos ang himala.